Sinasabing lahi daw ng mga mabagsik, malulupit at mga walang awa. At may mga ilan pang nagsasabi na may dugo daw ng demonyo. Sino nga ba ang mga Plantagenets na humawak ng trono sa mahabang panahon sa sinaunang Inglaterra? Ito'y matapos ang linya ng mga Normans. At kung gusto nyo rin malaman ang ilang kaalaman at kasaysayan ng Normans, ay maaari nyo rin itong mapanood sa ating channel. Ilalagay ko na lang ang link sa comment section. Dahil mainam din kasi na mapanood natin ang kasaysayan ng mga Normans. Nang sa ganun ay malaman natin ang mga pangyayari bago pa ang panahon ng mga Plantagenets. Speaking of Plantagenets, ito'y linya ng mga namunong hari mula sa unang hari na si Henry II noong 1154 hanggang noong 1485 matapos bawian ng pinakahuling hari na si Richard III. Sa totoo lang, sa panahon man o bago pa man ang panahon ng mga Plantagenets, ay talagang malala ang digmaan, patayan, pagtataksil, pagtatraidor nang dahil sa karangalan at paghawak ng trono sa sinaunang Inglaterra. Bago nga makaupo bilang hari, itong si Henry II, ang sinasabing kauna-unahang Plantagenets, ay nagkaroon muna ng napakaraming mga labanan. Ito ay sa pagitan ng kanyang ina na si Matilda at ng kanyang uncle o ng hari ng Inglaterra sa mga sandaling iyon na si Stephen. At ang mga kaguluhang ito ay tinatawag pa nga sa kasaysayan na anarchy. Nang bawian kasi ng buhay itong si Henry I, ang ama nitong si Matilda, ay nagkaroon ng kaguluhan kung sino nga ba ang mamumuno sa kaharian. Siya ba o ang pamangkin nitong si Henry I na si Stephen? Kaya naman nagkaroon ng pag-aagawan sa trono. Pero sa bandang huli naman ay nanaig itong si Stephen at nanatili nga siya bilang hari ng Inglaterra. Dumating na lamang ang panahon na nabawi ito nang itong si Henry, ang anak nitong si Matilda, ay nagkaroon na ng kakayahan. Nagkaroon na siya ng malaking puwersa at kakayahan sa pakikidigma. Dahil dito ay nagkaroon na lamang ng kasunduan na ipapasa nga nitong si Stephen ang kanyang trono sa kanyang pamangkin na si Henry. At nang bawian na nga ng buhay itong si Stephen, dito na nga magsisimula ang pamumuno ng kauna-unahang Plantagenets na si Henry II. Ayon sa mga historians, ay hindi naman daw ginagamit ang salitang Plantagenets sa kanilang pamumuno. Bagkus ay lumabas lang ito noong bandang 15th century na, dahil hindi naman daw ito pangalan o apelyido. Ito raw ay hango sa isang halaman mula sa Pransya na naging simbolo ng Count of Anjou, kung saan nagmula ang lahi nitong si Henry II sa kanyang ama na si Geoffrey of Anjou na asawa ni Matilda. Kaya naman itong si Henry II ay masasabi talagang isang Pranses dahil doon naman talaga siya lumaki at natuto. Kaya nga nang umupo siya sa trono bilang hari ng Inglaterra ay sinasabing halos hindi raw siya marunong magsalita ng Ingles, na hindi katulad ng pinalitan niyang hari ang kanyang tiyuhin na si Stephen. Sa panahon ng pamumuno nitong si Henry II ay lalong lumaki ang nasasakupan ng pamamahala niya. Nang maging hari itong si Henry II ay pinamunuan din niya ang malaking bahagi ng Pransya. Dahil nga dati niya naman iyong ginagawa at doon din naman siya nanggaling. Bukod dito ay pinamunuan niya rin ang ilang bahagi ng Wales at Ireland. At ang napakalaking teritoryong ito ay tinawag na Angevin Empire mula sa root word na Anjou. Kaya naman bukod sa pagiging hari ng Inglaterra ay marami din siyang hinawakang titulo. Kabilang dito ang Duke of Normandy, Count of Anjou at Duke of Aquitaine. Dahil bago pa man siya maging hari ng Inglaterra ay kinasal na siya dito kay Eleanor of Aquitaine. Noong panahon kasi ngayon ang Pransya ay maraming estado na pinamumunuan ng mga matataas na tao. Kaya naman noong bandang 1153 ay halos hawak na nitong si Henry II ang malaking bahagi ng Pransya, at nang nakaupo na nga siya bilang hari ay lumikha siya ng panibagong royal circle na maaaring mamahala at tumuwang sa kanya. Siyempre kabilang dito ang kanyang ina at ang kanyang asawa at marami pang mga matataas na tao. Bago pa man kasi hawakan itong si Henry II ng pagiging hari
sa Inglaterra ay marami na talaga siyang karanasan sa pamamahala sa Pransya. Kaya naman hindi na ganun kahirap sa kanya o kakomplikado ang mamili ng mga taong pwedeng pumaligid sa kanya. At dahil nga may lahing Anglo-French, nang mamuno siya ay pinatupad niya ang ilang mga batas mula pa sa mga sinaunang batas ng kanyang mga ninuno. At dahil maaga ring namulat sa pamumuno at biyasa itong si Henry II, ay mabilis na lumawak din ang kanyang nasasakupan at sinasabing napakabilis niya raw matuto. Bumuo itong si Henry II ng mga grupo ng mga royal judges na mamumuno at magpapatupad ng mga batas sa Inglaterra. Nang sa ganun ay iisang batas lamang ang iiral. Kaya naman nakilala itong si Henry II sa tinatawag na common law. Nagkaroon din ng pangangalaga sa katahimikan at kapakanan ng mga tao. Kaya naman nagkaroon ng mahabang katahimikan. Sinasabing ang isa sa pinakamagaling na tagapayo nitong si Henry II ay walang iba kundi syempre ang kanyang ina, na minsan na rin naluklok sa pagiging reyna noong panahon niya. Kaya nga lang ay muling naagaw yon ni Stephen. Patuloy ang pagpapayo nitong si Matilda sa kanyang anak hanggang sa huling sandali niya noong 1167. Maraming mga magagaling na advisors ang pumaligid dito kay Henry. Kabilang dito ang matalik niyang kaibigan na si Thomas Becket, na sinasabing tumulong din sa kanya sa pagpapalaki ng income ng kaharian. Kumbaga ay tumutulong ito sa lalong pagyaman nitong si Henry. Kaya naman naging malapit sila sa isa't isa. At nang bawian ng buhay ang Archbishop ng Canterbury noong 1161, kaya naman naisip nitong si Henry II na ipalit ang kanyang kaibigan na si Thomas Becket, kahit pa hindi naman ito pare. Hindi naman ito natutulan ng kahit na sino pang alagad ng simbahan at ng mga matataas na tao sa panahong iyon. Dahil syempre utos yun ng hari. At kapag utos ng hari, syempre hindi mababali. At tuluyan na nga naging Archbishop itong si Thomas Becket. Kaya nga lang ang desisyon na iyon nitong si Henry II ay tila isang pagkakamali yata. Dahil nung panahon ngayon ang mga Archbishop ay sinasabing malakas ang kapangyarihan na kayang banggain kahit pa ang mga hari. Kaya naman mula na maging Archbishop itong si Thomas ay halos hindi na nito sinusunod ang kaibigang hari na si Henry II. Dahil dito ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Dahil para matagal na panahon silang magkahiwalay ng landas. Pero sa muling pagbabalik nito sa Inglaterra ay mangyayari ang isang kakilakilabot na trahedya. Dahil nga sa hindi na sila magkasundo, ay hindi na inimbitahan itong si Henry II, itong si Thomas Becket, nang magkaroon ng koronasyon para sa pagpapasa ng pagiging hari sa anak nitong si Henry II. Ang kanyang panganay na Henry din ang pangalan at tatawaging Henry the Young King, dahil nga ipoproklama na ng kanyang ama na isa rin itong hari kahit siya ay hari pa rin. So parang magiging dalawa ang hari sa mga sandaling iyon. Kaya nga lang syempre itong si Henry II pa rin ang masusunod dahil siya ang ama. At syempre bata pa naman itong si Henry the Young King. Yun na nga, nang maiproklama na nga itong si Henry the Young King bilang hari at nang malaman itong si Thomas Becket ang pangyayaring iyon na hindi siya inimbitahan, dito ay nagalit itong si Thomas Becket at ang resulta ay in-excommunicate o itiniwalag niya sa simbahang Katoliko itong si Henry II at ang lahat ng mga matataas na tao na sinasabing naroon sa koronasyon. At nang malaman naman itong si Henry II ang ginawa nitong si Thomas Becket na pag-excommunicate sa kanya, dito ay lumabas na raw ang kanyang dugong Plantagenets, ang pagiging mainitin. At dahil sa kanyang umaapaw na galit, ay tila hindi na niya nakontrol ang kanyang isipan at ang kanyang sarili. At ipinag-utos niyang patayin itong si Thomas Becket ng kanyang mga tauhan. At dahil naman sa pangyayaring iyon o sa pagpaslanga kay Thomas Becket, marami ang nasyak. Hindi lang sa buong kaharian ng Inglaterra at ng Pransya, kung hindi maging sa buong Europa. Kaya naman marami ang nagduda sa pagiging hari nitong si Henry II, na normal pa daw ba siya? Nakaya pa raw ba niyang mamuno sa kanyang mga pinaggagawa? Pero sa kabila naman ng lahat ng ito, ay nagpatuloy ang paghahari nitong si Henry II. At nang mapansin niyang marami ng kalooban ng lumalayo sa kanya, ay naisip niyang magsisi sa ginawa niya kay Thomas Becket.
kung sana'y pinarusahan niya ang kanyang sarili. Naglakad siya ng napakalayo ng nakapaalamang at nagpalatigo rin siya sa harap mismo ng puntod ni Thomas Becket. Ito'y bilang pagsisisi. Bagaman may mga nagsasabi na taktika lang daw iyon nitong si Henry II, nang sa ganun daw ay bumalik ang tiwala sa kanya ng maraming tao. At nangyari naman iyon dahil marami na namang nagtiwala sa kanya. Itong si Henry II at itong si Eleanor ay nagkaroon ng 8 anak. Bagaman 7 lang dito ang lumaki at ang isa ay bata pa lang ay binawian na ng buhay. Ang 3 anak niyang babae ay automatic syempreng mapapangasawa ng mga matataas din ng kalagayan sa lipunan. At ang 4 naman niyang anak na lalaki, si Henry, Richard, Jeffrey at John, ang maaaring sumunod sa kanyang paghahari. At dahil pangalan nga itong si Henry, ay syempre siya nga ang susunod sa succession. Kaya nga maaga siyang kinurunahan at tinawag ang Henry the Young King. Bago pa ipanganak ang bunsong lalaki na si John, ay sinasabing nakagawa na raw ng testamento itong si Henry II sa mga mamanahing teritoryo ng 3 anak niyang panganay. At nang lumitaw na nga itong si John, ay nabago raw ang mga testamentong ito. At hindi rin pumayag itong si Henry II sa gusto ng kanyang anak na si Henry the Young King na mamuno na syempre kinainis ng mga ito, lalo na ng asawa nitong si Henry II na si Eleanor. Dahil ang paborito nitong anak ay itong si Richard, na balang araw ay magiging si Richard the Lionheart. Dumating na ang pagkakataon na naiinis na maging ang mga anak nitong si Henry II at ang kanyang asawa sa kanya. Masyado raw niyang ginagamit ang kanyang kapangyarihan at kinokontrol ang lahat ng nakapaligid sa kanya. At dito ay darating ang pagkakataon na mag-aaklas ang 2 anak niya laban sa kanya at ang kanyang asawang si Eleanor. Itong si Henry at itong si Richard ay humingi ng tulong sa hari ng Pransya sa mga sandaling iyon. Ang dating asawa ni Eleanor na si King Louis XVII. Lumapit sila dito at humingi nga ng tulong para maagaw ang trono kay Henry II. Kaya nga lang ang rebelyong iyon ay hindi nagtagumpay at nangyaring ikinulong pa nitong si Henry II ng kanyang asawa na si Eleanor. At pinatawad naman niya ang 2 anak niya na nagtaksil sa kanya. Dahil syempre kailangan pa rin niya ang mga ito bilang papalit sa kanyang trono. Pero syempre sa nangyari ay nagkaroon na ng pitak o nagkaroon na ng lamat ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Kaya naman itong si Henry the Young King ay muli na namang nagrebelde sa kanyang ama. Kaya nga lang ay binawian na siya ng buhay habang ginagawa ito. Kaya naman hindi niya na naituloy pa ito. Matapos yun ay sumunod naman na binawian ng buhay ang kapatid nilang si Jeffrey. Kaya naman ang natitirang anak na lamang nitong si Henry II ay itong si Richard at ang bunsong si John. Sa mga sandaling iyon sinasabing dapat si Richard na ang magmamana ng trono dahil mas matanda siya kay John. At tiwala naman siya na iyon talaga ang mangyayari. Kaya nga lang may mga bumubulong sa kanya at sinusulsulan siya. Isa na rito ang bagong hari ng Pransya na si Philip Augustus. Ayon dito ay hindi raw siya ang iluluklok ng kanyang ama, bagkus ang paborito nitong anak na si John. At tila na paranoid itong si Richard. Dahilan para humingi na siya ng tulong dito kay King Philip para nga agawin ng trono sa kanyang ama. At ang rebelyong iyon ay nagwagi naman. Dahil sa mga sandali ring iyon ay medyo may katandaan na itong si Henry II. Dahil sinasabing malapit na raw itong mag-60s. Dahil ng panahong iyon ng edad na 50s at 60s ay masasabing napakatanda na. At dahil nga pakiramdam nitong si Henry II ay matanda na nga siya at tila hindi na niya kakayanin na lumaban pa sa kanyang anak, ay nagkaroon na lamang sila ng kasunduan na siya na nga ipapalit bilang hari. Sa madaling sabi ay tinanggap niya na ang kanyang pagkatalo sa mismong anak niya. Nagtagpo sila at nag-usap. May mga nagsasabi pa nga na bumulong pa daw itong si Henry II sa kanyang anak na si Richard at sinabing sana daw ay ipaintulot ng Diyos na hindi siya mamatay hanggat hindi siya nakakapaghiganti dito kay Richard. Pero hindi na nga iyon nangyari. Hindi na siya pinahintulutan ng Diyos dahil binawian na siya ng buhay makalipas lamang ang 2 araw. At dito na sinasabing magtatapos ang pamumuno ng unang Plantagenet King sa kasaysayan ng Inglaterra. Sa susunod ay aalamin naman natin ang naging paghahari nitong si Richard
Richard the Romantic, at Richard the Lionheart. Ito'y bilang ikalawang Plantagenet King. Muli maraming salamat sa inyong mga paos, sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na para sa pagpapatuloy ng ating British monarchy history at ng iba pang mga kwento sa kasaysayan, trivias, pop culture at kung ano-ano pa. Muli maraming salamat sa inyong mga paos at see you sa next episode. Bye-bye.